Durong yata ang arko ng ano eh, Nueva Ecija eh. Layo eh. Saan ka man makapit, babalik at babalik ka sa probinsyang Pilipinas. Kung saan ang hampas ng alon ng dagat ay musika sa iyong tenga. Ang mga pagkain na minsan hinahin sa iyo ng iyong karunungan ay hinahanap-hanap pa rin ng iyong panlasa. At ang mga tradisyon, kultura at paniniwala ay bahagi pa rin ng iyong pagkatao. Hi, ako si Kiko. Isang nature vlogger at content creator mula sa Pasig City. At 2026, magbalik probinsya tayo. Muli ako maglalakbay sa Pilipinas gamit ang aking bisikleta. Susuyurin ang bawat kalsada at iikot sa 82 probinsya upang bigyan ng buhay at kulay ang kalaman ng aking libro kung ako ay militarya. Isang pinag-aralan ko sa 4 na sulok ng paaralan. At ito pa rin ang isa sa aking mga child dream, ang makita ang ganda ng aking bayang Silangan, ang bayang binagsagang Perlas ng Silangan, Pilipinas. Hindi man maayos ang pagmalakad ng kanyang gobyerno, presyo ng gas at bigas, pipiliin pa rin kita. I'm Kiko Kalikasan at ng Pasig at Matamanggahan. Enjoy me as I travel to the raw, magical, and stunning beauty of our country, Philippines. Kaya tara, padyak! Alas 4 ng umaga nang mag-ride out ako sa isang convenience store na aking tinuluyan kung saan ako nagpalipas ng magdamag. Dito yan, sa bayan ng San Ildefonso, probinsya pa rin ng Bulacan. Dahil nga wala akong ilaw, halos hindi ko makita ang kalsada na aking binabagtas. Madilim ang paligid at malamig ang simoy ng hangin. Habang nakapagsabayan ako sa pag-aapura ng mga sasakyan, dahil ang kanilang mga headlight ang nagsisilbi kong liwanag. Hanggang sa mapasok ko ang huling arko ng probinsya ng Bulacan, ang bayan ng San Miguel. At di nga naglaon, unting-unti nang sumilip ang liwanag, panibagong umaga at panibagong araw ng pagpagbunuko sa kalsada. Isa-isa rin nagbubukas ang mga establishmento na kanina ay sarado. At yung mga sakyan na kanina ay halos kumaripas pagtakbo, ngayon naging kalmado. Nadaanan ko rin sa bayan na to ang mga nagtitinda ng chicharon na 24 oras bukas. At ang malawak na palayan na binalot ng hamog sa nakalipas na magdamag. Yata ang arko ng ano eh, Nueva Ecija eh. Layo eh. Hanggang sa marating ko na nga ang arko ng Nueva Ecija. At habang papasok ako sa arko ng probinsyang ito, naramdaman ko ng init ng panahon. Nueva Ecija, kilala bilang Rice Granary of the Philippines ng ating bansa. Matatagpuan ang probinsya sa Central Luzon o Region 3. At Palayan City ang kanyang kabisera. At ang ibig sabihin ng Nueva sa salitang Espanyol ay bago. At ang Ecija naman ay isang lungsod lalawigan sa bansang Espanya. Kilala rin ang probinsya bilang tsinelas capital ng ating bansa dahil dito sa Tagapan maraming gumagawa niyan ng tsinelas. Nung may madaanan ako isang bakery, nag-agahan muna ako. Pagtapos kong kumain, bumalik na ako ng kalsada at dumoble ng init. Kaya naisip ko na mag-side trip muna sa Lumang Gapan. Kung siklista ka, malamang napuntahan mo na rin to. Ang mga sinaunang bahay sa Lumang Gapan. Kapag narating mo nga to, para kang nag-time travel sa panahon ng Kastila. Dahil sa mga bahay na may pagka-Spanish design. Ang mga materyales gawa sa mga mamahaling kahoy tulad ng yakal, dapdap, dao at aguo. At ang mga bintana ay gawa sa kapis. May mga azotea ang bawat bahay. At bigla ko naalala ang isang eksena sa Northern Tangere kung saan dumalo si Crisostomo Ibarra kay Maria Clara. Habang hinihintay ni Maria Clara ang pagdating ni Crisostomo Ibarra, nakadungaw siya sa isang azotea. Nakasuot ng balot saya at may hawak na abaniko. Ang lingap mo'y hahanap-hanapin sa entablado minsan ay sa akin. At kung ako ay malimutan kahit sa awit ko man lamang, iyo sana matandaan bago tuluyan lumisan na minsan ang minahal. Ganito yon. Ang
bahay ni Kapitan Tiago na matatagpuan sa Daang Alwage sa harap ng Ilog Pasig, kung saan nagtalo si Crisostomo Ibarra at Padre Damaso sa isang piging sa bispiras ng pista sa bayan ng San Diego. Pagbalik ko ng kalsada, tumagos na ako sa bayan ng San Leonardo hanggang sa marating ko ang bayan ng Santa Rosa. At sa pagpapatuloy ng aking pagpadyak, narating ko ang pinakamayamang lungsod ng probinsya ng Nueva Ecija, Kapatalunan. Kakahanap ko sa daan patungo sa Dingalan, nagkandaligaw-ligaw ako hanggang sa mapadpad ako sa Vergara. At bago ako makalabas ng Vergara, literal na dasi in the wind ang naranasan ko kasi puro alikabok. Hanggang sa malobat na ako at dito ko lang piniling magpahinga sa bayan ng Palayan. Kasi pagkarating ko rito, brown out. At yan ang kwento sa likod ng aking Philippine Loop North Luzon Leg Day 2. Maraming salamat sa panood and God bless.